Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 5:22-24. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Lumakad kasama ng Diyos. Ang paglakad sa Biblia ay pamumuhay. Ginagawa ito sa bawat tibok ng ating puso. Lagi nating kasama ang Diyos kahit hindi natin siya namamalayan. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at ito ay patunay na lagi natin siyang kasama. Sa pananampalataya, si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos. Siya ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Awit 119, 1-4. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. Lumakad sa daan ng Diyos. Mamuhay sa paraan ng pananalig sa Diyos. Ang gawa ng pananalig na ito ay pag-ibig sa Diyos. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Unang Juan 4:14-17. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa Diyos. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Sa bisa ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin magagawang iligtas ang ating sarili sa paraan ng pagsunod sa kautusan. Walang taong nakagawa o makagagawa nito. Ito ang dahilan kung bakit sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli ng Ama. Nang ating ipahayag na si Jesus ay Panginoon, ang Diyos ay nagsimulang manahan sa atin at tayo'y sa Diyos. Ang Diyos na nananahan sa atin ang gumagawa upang tayo ay lumakad kasama niya at lumakad ayon sa kanyang mga utos. Juan 15:5-10. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin,
Siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Mamunga ng marami. Tayo na sumasampalataya kay Jesus ay nasa Kanya. Ang ating buhay ay natatago kasama niya sa Diyos. Tayo ay mga sanga na nananatili sa Kanya na ating puno ng ubas. Tayo ay namumunga ng Kanyang bunga dahil ang Kanyang buhay ang nananalaytay at dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tinutugon ng Ama ang ating panalangin dahil kay Jesus. Ang ating mga bunga ay nagbibigay ng luwalhati sa Ama. Minamahal tayo ng Ama kung paanong si Jesus ay minamahal ng Ama. Nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at ni Jesus kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Mamuhay sa pag-ibig. Sinabi ng Panginoong Hesus, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magbahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging sabyo ng masarap na amoy. Tayo'y mag-ibigan sa isa't isa, at ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na gaya ng inyong narinig ng pasimula, na doon kayo'y lumakad. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo
Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.